We have spent a number of weeks discussing the RH or Reproductive Health Bill, and we would like to thank everyone who tuned in. We will now go back to our regular Questions of Faith format. You could send your questions to us by posting on the discussion board of our Facebook page or send us an email at thewordexposed@yahoo.com. Let us start. Our first question is from Cherry Lopez Batung. This is what she had to say. Napanood ko si retired Bishop Oscar Cruz sa isang interview sa TV. Sabi niya po, dalawa lang ang kasalanang pwedeng magresulta sa pagkaka-excommunicate ng isang Katoliko. Una, pag pinagtangkaan mo ang buhay ng Santo Papa dahil siya ang kumakatawan kay Kristo dito sa lupa. Ikalawa, pag pinatay mo ang isang unborn child, yun bang nasa sinapupunan pa lang. Ibig po bang sabihin nung pwedeng ma-excommunicate ang mga taong magpapasa ng RH bill o ang mga gagamit ng mga artificial contraceptives? Cherry, maraming salamat sa iyong tanong at medyo komplikado ito, no? Susubukan kong sagutin yung kaya nating sagutin sa loob ng ilang minuto. Una, tama yung sinabi ni Archbishop Cruz, siya ay canon lawyer. Ito yung dalawang kasalanan na ayon sa batas ng simbahan ay pag ginawa mo ay may karampatang pataw ng excommunication. Pero dapat ko rin sabihin sa inyo na para mapatawan ng excommunication, hindi lamang na ginawa mo ang isa doon sa dalawang kasalanan, kundi meron kang full knowledge, no? Na ito ay isang napakabigat na kasalanan at merong pataw na excommunication, at kahit na alam mo, meron kang full will, no? Na alam mo nang merong excommunication, ay pinlano mo pa rin gagawin at ginawa mo nga. Okay. So kailangan matingnan yung mga ganoong elements para maging, sabihin natin, mag-take effect yung excommunication. Ngayon, tungkol naman sa tanong mo, yung bang magpapasa ng RH bill kung ipapasa nila ito o ang gagamit ng mga artificial contraceptives, sila ba ay ma-excommunicate? Una, may mga contraceptives na abortifacient. Ibig sabihin, hindi lamang sila nakakapagpigil ng pagbubuntis, kundi yaong fertilized egg na, so buhay na yan, ay malalaglag pa. Okay? Yun, kung alam mo na yun ay abortifacient, alam mo at alam mo na merong excommunication at ginawa mo pa rin, then baka ikaw ay mapatawan ng excommunication. Ngayon, doon naman sa mga magpapasa ng RH bill, ito ang sabi nila. Sabi nung mga pro-RH bill, sila raw ay against abortion. Kaya kapag ganoon, paano ba naman sila mapapatawan? Sabi nila, hindi raw naman ito pang-abortion. Pero ito naman ang hamon sa kanila. Tingnan nila kung yung mga sinusulong nila na contraceptives ay contraceptives nga, baka talagang abortifacient.